You come forward here. They said that this man saying that you come forward here. Yeah, but Yes. Forward there. Here. Marami tayong truck dito. Yan o. give me this one. Esa! Siinä se pomppii eestakaan. Mutta nyt se on ainakin maa täällä. Tyytyväinen. Naghihintay na tayo ng pagpasok mula dito sa Romania papunta ng Bulgaria. Okay? So, ito yung boundaries. River. Ang laki ng river ng boundaries. No, wait a minute. You should... Oh. Okay. Daddy should not miss. Wow. Where we going? Meow meow. Okay, listen to him. Okay, go there. Meow meow. Wow, meow meow. Okay. Look, we are now here. Getting best place. Best place. But guys, paalis na tayo na yan. Punta na tayo dito sa Bulgaria. Hindi na tayo sa sasakyan. Sa loob. Ayun na. Ang Romania. Sa kabila naman ang Bulgaria. What is This dog is like
Täällä mennään yhdellä hevosvoimalla eteenpäin. Vieläpä tuotiin oikein kunnon ravuri. Oho. Ayan, nandito na tayo ngayon sa Bulgaria at nagdadrive tayo papunta ng Sofia. Ngayon ay napakahirap ng mga border dito. Kakaiba, hindi katulad sa bandang north. Madali lang. Ano na sa mga, hindi masyadong mausisa. Ngayon dito sa simula sa Budapest, pababa sa Romania to Hungary, to Bulgaria. Chine-check yung passport namin, visa, car registration, tas may fee. Nagkamali kami dun sa ferry na ano namin kasi merong bayad. Kung nag-drive pa kami ng mga 192 km papunta sa may Bucharest, dun sa southern ng Bucharest, capital city ng Romania, meron dong tulay. Pero hindi natin din sigurado kung tulay yun kasi pero sa tingin ko tulay yun na sa map. Itong nakita namin na to ay the nearest road papunta dito sa Bulgaria. Ang boundaries niya ay tubig. Simula sa Romania, patawid ka ng ilog, saka yun yung ilog ang pinakang boundary nila. Nakakapagtaka kasi nagbayad kami sa Romania, pagdating namin sa kabilang ibayo na Bulgaria, may bayad din. So, nagtaka kami ng husband ko. At ang masaklap pa nito, mahal, nasa mga 46 euro yung bago kami makalabas doon sa pier, sa port. Kaya yan, so nag-aano yung asawa ko. Yes, I can take it. Para daw siyang nadaya daw. Kasi check namin, ang Bulgaria ay nag-join ng EU country January 1, 2007. So normally, in-expect ng husband ko na wala na talagang bayad yan. Pero sa tingin ko, tinignan ko yung resibo, wala namang bayad ng pagpasok. Pero yung paggamit ng port, ng ferry, yun siguro yung talagang may cost, may bayad. So nandito tayo ngayon sa bayan-bayan ng papuntang Bulgaria, Sofia. Kaya tingnan nyo guys yung kalsada, medyo medyo oldies ang road. At sabi nga namin ng husband ko, baka pagkadating natin dun sa Sofia nahilo-hilo na yung ating eyeballs, nalaglag na daw ang mga ngipin, sabi ng asawa ko. Joke lang yun kasi nga masyado siyang malubak compare sa mga nadaanan natin. Pero I appreciate this road, kind of vintage ang dating niya. So yan. At guys, patuloy niyo po nawa kaming isama sa inyong prayer. Kasi sa tingin ko, pagdating natin ng Greece, mas maraming turista, mas maraming sasakyan. At isa sa mga magandang challenges, ano yun? Mga challenges natin dito sa pagtatrip na to ay ang parking. Kagabi, nagpark kami sa Craiova. Hindi ko alam kung paano i-pronounce. Pero nagpark kami sa Lidl grocery shop, parang grocery, no? Na may parking nakalagay, tapat na tapat namin hanggang 2 hours lang. Pero salamat sa Lord kasi hindi kami pinaalis nung gabi. Yung mga gate kasi ng grocery, meron parang nataas na baba na line, na syempre pwede kang pumasok o lumabas ng time. So buti na lang pumayag ang Lidl, hindi kami pinaalis, walang security guard, though meron pero hindi kami inusisa. And bandang alas 3 may kumatok sa caravan namin. Yung pagkakatok nun sa caravan ng lakas, yung pala merong napakalaking magdi-deliver na mga pagkain sa grocery. So alas 3 yun ng madaling araw, kaya nakapagpa-drive ako. Ay, hindi, nakayapak pa ako. Paglabas ko medyo malamig
Pero okay lang. At least ay nakapag pinapaalis yung caravan dun sa posisyon kasi nahihirapan pumasok yung mahabang truck paatras. So everything goes well naman. At nakatuloy pa rin kami, gumising kami ng alas 6, nagkape, nagsimulang mag-drive. Hindi na natuloy yung gusto kong puntahan dun sa simbahan. Kasi ang madalas naming puntahan talagang wala akong nakitang tourist spot na madaling puntahan dun sa Romania. Nahirapan kami ng husband ko. Tsaka parang nag-iba yung ambience guys nung nandun na kami sa Romania. Ang naging dating na is parang medyo warm naman pero parang maninibago ka, hindi katulad na hindi dahil sa status parang mararamdaman mo yung discrimination agad di ba sa mga Asian ganun, sa Asian country pag hindi ka masyadong kami ng husband ko hindi kami masyadong nag-aayos kasi ito lang naman yung bahay tsaka papaalis-alis tsaka hindi mo na po problemahin yung itsura mo kapag lumalabas ka. Pero napansin ko sa grocery lumabas ako ng normal na damit ko lang, kumbaga walang masyadong coat, malamig. So, hindi naman ako masyadong nilalamig, kaya hindi na ako masyadong nag-coat. Parang iwas sila, alam mo yun. Parang iwas yung mga tao na, turista, mga gano'n. Pansin ko magagara silang magdamit, mga coat nila, magaganda, no? Talagang naka-makeup, mga Romanian. Magaganda sila kaso ay talagang nakapustura. Pag magandang postura mo, siguro medyo magaan yung tingin sa iyo. Oo. So, may mga may nagsasmile. Kaso, ganun talaga. Yung sinasabi nila na, ay, hindi naman to bati sa, sa physical appearance. Hindi. Talagang fact yun. Factor na may impact sa kanila. Kaya nung pangalawang grocery ko, nag-coat ako, nag-boots, lahat, naka-makeup pa. Para hindi naman nakakaya, sabi naman parang dumaan lang tong turista na to dito. Di ba napapansin natin yan sa mga turista din sa Pilipinas? Pag may mga turista na naka-init na init sa bayan natin, talagang naka-short na lang sila, nakasando, wala silang pakialam. Pero tayo, parang talagang inuusisa natin masyado. Big deal sa atin yung itsura nila. So, ginawa ko, hindi nakiayon din ako dun sa kanilang pananamit. Yeah. Mahilig sa Romania hoodie. Yeah. Mga tao naka-hoodie. Malibigyan simoy ng hangin. Tapos ngayon guys ay winter na ngayon dito sa Bulgaria. So pansinin niyo yung lugar, ito na. Talagang mukha siyang dry, no? Mukha siyang dry. Pero yan ay sisibol na ang mga dahon. Ayan. Sa tingin ko, ang spring sa kanila kasi ngayon spring na to sa kanila, hindi maulan, mainit na agad ang spring sa kanila, napansin ko. Kaya ang kagandahan ay makakapagdamit ka na ng windproof na lang ang kailangan mo kasi yung hangin lang ang malamig. Ang matagal mag-green. Yes, my boy. Yes, it's okay. Daddy is turning. This is 90 km/h, my dad. I cannot drive it so fast. Yes, it's okay. I'm just saying that's the limit. You don't have. 70 is enough. Okay, yes. So, ngayon sa Bulgaria, hindi ko alam kung anong sitwasyon sa Sofia, sa city. Ngayon nasa probinsya kasi tayo. So, medyo maalikabok ang lugar. No, walang ulan kasi pero meron ng mga tumutubong green grass. Magkaka-experience na sila ng magandang spring. Medyo brown yung paligid kasi ang mga puno ay wala pang dahon. So ano pa kaya kung ito ay magkaroon na ng
ng dahon. Sigurado napakaganda ng lugar. Pero hindi tayo magstay dito sa Greece tayo pupunta, guys. So, ayun lang nga update ko sa inyo ngayon at hindi ako masyadong nag-ano. Right to left. Continue love, Okay. continue forward. So, hindi ako masyadong nag-update pero After we have something. okay. Why? You want to rest? Drinking coffee. Okay. So, magkakape muna yung asawa ko. So, maraming mga pagkakaiba ito dun sa north ng Europe. Hindi naman natin sila inaano. Pero, maraming mga pagkakaiba na marami tayong matututunan, re-realize. No? Dito sa journey na to. Dapat maging grateful na nasa maayos-ayos tayong bansa, na laging malinis, laging disiplinado ang mga traffic, ang mga drivers. Sa Romania, napansin namin na sobrang ang bilis nilang magpatakbo, hindi sila nasunod sa speed limit. Drinking coffee. Yes, my love, hindi sila nasunod sa speed limit. Kaya sobrang nangangamba kami pag yung mga truck, malalaking truck, yung mga cargo, saka logistic truck, ang bilis nila magpatakbo, na bibibipan kami ng kasi nasunod kami sa traffic, nababagalan sila. Ay, yun. Kaya yun, sitwasyon namin sa Romania. Di rin kami masyado nakapunta sa city. Talagang dinaanan lang namin ng Romania. Overall, na-enjoy naman namin kasi talagang mahabang biyahe din. Inabot kami ng 2 araw. I forgot. Yes, today is our day 17 ng ating journey. So, pagpatuloy po tayo. God bless everyone. Bye-bye. Oh, Yoshua. Yes, yummy. Kanin.